You know, you are so familiar with salvation. You've heard this often, daghantag mga nadungog ng mga mensahe, mahitungod sa kaluwasan. So, unsa man gyud ang ginatawag nga kaluwasan sa Biblia? Ingon ang Biblia, nga ingon ang iyang pulong, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He was the Son's life. He who does not have the Son of God does not have life. So in other words, kung sa Cebuano pa nga pagkaingon, ang mao ng testimonya sa Ginoo. Kung kinsa ang naay anak, naay kinabuhing walay katapusan. Kung kinsa kaninyo ang walay anak o wala si Ginoong Hesukristo, walay kinabuhing walay katapusan. So mao na ang ipadayag sa pulong sa Ginoo nga naay ginatawag nga assurance of salvation. Naay kasiguraduhan. And many people ask Christians this particular question. Where do you go after you died? So asa man ka padulong kung mamatay ka? Kasigurado ba ka nga sa imong pagsimba kada Domingo ikaw maluwas? So you have to correct that question perhaps. Kay ang pag-adto kada Domingo sa simbahan, dili na mao ang makaluwas kanato. Even when we serve the Lord for number of years, dili na makaluwas kanato. Ang atong isigurado sa atong kinabuhi nga dili gyud kaluwasan ang atong pagserbisyo sa Ginoo. Di na makaluwas ang atong pagsimba kada Domingo, dili na makaluwas. Do you understand me, sir? You're speaking Tagalog, right? But I cannot speak Tagalog. Bisaya lang in English. So, importante kayo nga masabta nato. Daghan kay misconception sa simbahan karon. Ang pagtuo sa tao, nga ang pagsimba o ang pag-ampo maoy makaluwas. But those are good things. Those are actually pleases the Lord. Ang pagsimba, pag-ampo, o sa pagbuhat o matarong, mao ka na ang giingon sa pulong sa Ginoo. Pero katong tanan, ingon ang Biblia, all our good works, they are all filthy rags. In other words, ang atong mga maayong binuhatan, whether it's righteousness, whether it pleases the Lord, when we don't have experience of the salvation that we have in Christ, all of those things are all filthy rags. Hugaw lang to nga trapo at ubangan sa Diyos ang atong mga maayong binuhatan. Mao nang you have to admit nga ikaw makasasala. The Bible says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang bayad sa sala, ingon ang pulong sa Ginoo, mao ang kamatayon. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 5:8, but God demonstrated His own love towards us while we were yet sinners. Christ died for us. So mao na yung problema kitang mga tao, we were separated from God, from the holiness of God, because we disobeyed God. Kita makasasala, kita nahimulag sa presensya sa Diyos tungod sa atong mga sala, o kita nahimulag tungod sa ato ang kalapasan. Actually, the Bible says, kita tanan malapason sa Diyos, ning talikod tatanan sa Ginoo, o wala gitay ginatawag nga relasyon sa Ginoo. Buta ta, o kita patay atubangan sa Diyos. So, maana, kita tanan makasasala, and we deserve capital punishment. Not just the experience of death diri sa kalibutan, pero pag human imong kamatay, moadto ka diretso sa asaman. Nahimulag sa Ginoo, and you will be thrown into hell. Mao na siya ang realidad. Mao na dilema sa tao, problema sa tao, tanan nahimulag og dili takos atubangan sa Dios. Pero naay maayong balita. I have the color coding bracelet here. It is given by Ate Aileen. So, ang black manggod, mao na siya ang sala. Kung kinsay maluwas o niya, tagaan ako ani.
And the next thing here is red. Ang red, nagasimbolo na siya sa dugo ni Hesus Kristo. This is the blood of the Lord Jesus Christ. Ingon, ang Biblia, kung walay pag-ulas sa dugo, walay kapasayloan sa atong mga sala. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of our sins. It is only through the blood of Christ. Ingon gani ang Biblia, sa 1 Peter, ingon dito, it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from your empty way of life handed down to you from your forefathers, but by the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect. In other words, ang atong kinabuhi dili maluwas pinaagi sa pagpalit nato sa kaluwasan. Silver or gold cannot save us. Even our own effort, as I mentioned earlier, it is only through the shed blood of Christ. Kay gidemonstrate ni Ginoong Jesucristo ang iyang gugma kanato samtang kita makasasala pa. Gipakamatyan ta niya sa krus sa Kalbaryo. Amen. Siya namatay, gilubong o paghuman sa tulok adlaw na banhaw siya. Kung kinsa ang mutuo mudawat kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. And that forgiveness ug ang paghinulsol sa atong mga kasalanan mosunod na sa atong kinabuhi. Kay ang tao manggod, di gyud na makahinulsol sa iyang sala kung wala siya saktong relasyon sa Ginoo. Amen. Maski unsahon pagdasig sa tao nga pagbag-o na. Maana ang tao nga di sa ako mabag-o ko kung musulod na ko sa simbahan. No, di na makabag-o sa imo ang musulod sa simbahan. Ang makabag-o sa imo ang Ginoo. Amen. Siya mismo ang makabag-o sa imo. Og ang kanang pagtuo ug pagdawat nimo kang Ginoong Jesucristo ingon ang Biblia, sa tanan mo tuo kaniya og mudawat kaniya tagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Yet to all who believe Him, to those who receive Him, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Mauna ang saad sa Ginoo. And as you receive the Lord, you believe, you have the repentance, and then there will be cleansing. Ingon sa Biblia, 1 John 1:9, ingon dito, if we confess our sins, God is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, limpyohan ta sa tanan nato mga kasalanan. Dili lang ta pasayloon sa Dios, pero limpyohan niya ang atong kinabuhi. Amen? Dili lang kang ipasaylo, pero limpyohan ka niya. God will give you a fresh start. God will give you a new life in Christ alone. So, what's the next here? So, when you believe and truly believe, there will be repentance, there will be purity, there will be cleansing of sins, and then next color din kaning green, mao ning ginatawag nga grow in the Lord. The Bible says in 2 Peter chapter 3 verse 18. It says there that but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And dili na for your bragging, but to Him be the glory both now and forever. Amen? So, makita nimo ang pagtubo sa tao diya sa grasya, sa kahibalo, diya sa Diyos, o sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo para na sa iyang himaya karon og sa forever, no? Sa unsa nang forever, walay katapusan, no? Para na sa iya hatanan. Para na sa glory sa Ginoo, sa iyang himaya sa Ginoo. So that is the beauty of our salvation in the Lord Jesus Christ. And then as we wait for the coming of the Lord, as we wait for that day of our complete redemption, we are looking forward for that day that we will be united with the Lord in His presence. Asa man na? Sa gingharian sa Diyos. Asa ang gingharian sa Diyos? Naaba sa yuta? Wala sa yuta. Moabot ang gingharian sa Diyos. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away, and God will create a new heaven and new earth.
and there will be righteousness forevermore. Amen? So wala na sala, wala na paghilak, wala na crisis, wala na effort ang tao, o wala na ginatawag nga tanan nga mga dilema o mga problema sa ato ang kinabuhi. Kay tanan kita mahimo ng ginatawag nga sama ni Ginoong Hesukristo. And we are looking forward for that day of our ultimate redemption. Amen? So maunang karon tuuhi sa Ginoong Hesukristo. Dawata siya sa imong kinabuhi. Isip Diyos o mangluluwa sa imong kinabuhi. And we know prayer cannot save you. Even though mag-pray pa kag daghan nga prayers, di na makaluwa sa imo. Ang imong buhaton is tuuhan siya. Lord, tuuhan ta ka ug dawaton ta ka. Ikaw ang akong Diyos ug sa akong kinabuhi. Ikaw ang akong hari. Ikaw ang akong matarong ug ikaw ang akong kaluwasan. By that prayer that you make today in your heart, as you believe and receive the Lord, you will have eternal life. And then repentance will follow. Seeking the Lord will follow. Growing in the Lord will follow. And looking forward for that day of our redemption will follow. As I share with you this morning about that gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, I was reminded kahapon, we traveled to Bansalan last Friday. Ang reunion sa Tipon family was yesterday. And I was so glad because back then, it was actually the 5th reunion of our family sa Tipon family. And I'm praying for their salvation. Every time I got there, I always share with them the gospel. Perminting yun na appeal sa program. Praying for the food, of course, sharing the gospel. Even to my relatives, to my father's side, I am always sharing with them the gospel. Even to my relatives in the big clan, si Lirinos, and even to the biggest clan that I joined, the Lirin family. That was big and huge group. Murag program to nga graduation ba? Grabe to nga sharing opportunity nga gigamit sa Ginoo. Every time I gather with my family, I share with them the gospel. But what the special things that happened in my family yesterday? Sa una, ako lang nag-share, pero kagahapon, pag-share nako, nanay worship leader. Nanay naluwas. And I was so grateful na ang relatives namo sa Tipon side na ay naluwas, nahimo na silang worship leaders. Back then sa una, harap-harapan to sa una ba, unsay ginabuhat sa mga kalibutanong buhat. But now, God is gracious. God is using Kuya Ado, si Ate Marit, for their family and even to help me out during the time that I shared. Before I shared, na I worship leader. Na ay magkanta og praises and worship unto the Lord. So, grabe akong pasalamat sa Ginoo. And they were smiling, they were laughing. Actually, sa una, ni anak ko nga, ako lang ang muwali diri, pero karon na anak ko yung worship leader. So, it means, naig na luwas dito sa pamilya nila. So, maunang ang atong pag-share sa maayong balita, dili gyud na kawang, dili gyud na siya sayang atong panahon sa atong pag-share sa pulong sa Ginoo. Kay mao kana ang kaluwasan ang pulong sa Ginoo. So mao nang ang tao matawo pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. So mao na ang akong pagdasig karon kanato, at even as we continue to seek the Lord sa atong kinabuhi, magtubo kita nga dili lang maka-experience og kaluwasan kung dili mo tubo kita diha in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And to Him be the glory both now and forever. Everyone says,